Ang Tianxi Tech ay dating higanting kumpanya, ngunit may lihim itong itinatago na walang sino mang nangangahas na banggitin, ang Tianxin Technology Co., Ltd. Handbook ng empleyado, unang panuntunan, Tianxin Technology Co., Ltd., hindi pinapayagan ang sino man malapit sa ika-11 palapag. Ngunit kamakailan, ilang security guard sa night shift ang nagbitiw. Sabi nila tuwing 3 AM, mula sa pader na semento, may naririnig na malinaw na boses na kumakanta. Isang buwan na ang nakalipas, sa selebrasyon ng Tianxi Group, tiwalang nagtatalumpati si CEO Guyanzhou. Sa ibaba niya ay ang malakas na palakpakan. Sa likod niya, ang higanting screen ay nagpapakita ng mga patentadong imbensyon ng Tianxi Group. At ako, na isang hamak na janitor, ay tahimik na nagbibilang sa aking puso. 3, 2, 1. Sa isang saglit, ang mamahaling screen sa entablado ay biglang naging pula, matapos ang isang nakatutulig na ingay ng kuryente. 8 pulang-pulang karakter ang lumitaw sa screen ng isa-isa. Magbayad ka ng iyong buhay. Dapat bayaran ang utang. Nagkagulo ang mga flash ng camera. Lahat ng lente ay nakatutok sa biglang nanigas na mukha ni Guyanzhou. Lumingon siya at sumigaw sa mga tauhan sa backstage, habang nanginginig ang kanyang boses. Patayin niyo yan. Putulin ang kuryente. Walang nakinig sa kanya. Namatay ang lahat ng ilaw. Ang pulang screen ay kumislap, at napalitan ng isang high-definition na medical record. Pasyente, Guyanzhou. Diagnosis, malalang functional ED. Sa ibaba, ilang mga babaeng nagkaroon ng panandaliang relasyon sa kanya ang sabay-sabay na nagtakip ng kanilang mga bibig. Sa huli, ang pagdiriwang ay natapos sa kahihiyan. Habang itinutulak ko ang aking karito ng panlinis lampas kay Guyanzhou, narinig ko siyang galit na sumisigaw sa kanyang telepono. Kung hindi yan maayos sa loob ng kalahating oras. Sibak kayong lahat. Sa dulo ng hallway, sumasagot si RD Director Wang Juyuan habang pinapawisan. Walang nakapansin sa ngisi ko sa ilalim ng sombrero. Gusto nilang ayusin. Mas mahirap pa yan sa pag-abot sa langit. Ako kaya ang world's #1 hacker. Siyempre, nagpanggap akong janitor para makapasok sa Tianxi para lang malaman ang lihim ng ika-11 palapag. Humakbang ako sa loob ng elevator at pinindot ang button para sa ika-11 palapag. Ding! Access denied. Sarado ang elevator. Bawal pumasok sa 11th floor ng Tianxi. Sa likod nito ay pader na semento, pero alam ko na sa loob niyon ay ang bangkay ng ama ko, si Zhao Guodong. 10 taon na ang nakalipas, si Guyanzhou ang pinakahinahangaang apprentice ng aking ama. Siya rin ang lahat ng aking pinangarap noong una akong umibig, hanggang sa nakipagsabuatan siya sa matalik na kaibigan ng aking ama, si Wang Zuyuan. Ninakaw ang Tianxi Core Architecture na 3 taong isinulat ng aking ama at ibintang sa kanya ang krimen ng paglalabas ng mga sikreto. Doon namin napagtanto na isa siyang walang utang na loob na lubong aming inalagaan. Sa araw ng paglilitis tiningnan ako ni tatay, saka ang walang emosyong mukha ni Guyanzhou sa upuan ng nasasakdal at wala siyang sinabi. Kinabukasan, tumalon siya mula sa pinakataas na palapag ng gusaling tinatawag na Jaos Technology at bumagsak. Hinawakan ko ang isang halos hindi mapansing bulaklak na Crayola malapit sa pindutan ng elevator. Marka iyon, noong bata pa ako. Paghawak ko sa bulaklak, nangilid ang aking luha. Tay, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Noong 3:00 ng madaling araw, maliwanag ang ilaw sa RD department. Nakahandusay ang mga programmer sa kung saan-saan at sunod-sunod ang kanilang hilik. Ang pulang babala sa screen ay kumukura pa rin, parang isang tahimik na pangungutya. Itinulak ko ang cart ng panlinis papasok. Ang mga gulong na goma ay gumulong sa carpet nang walang anumang tunog. Noong dumaan ako sa main server cabinet, isang itim na USB drive ang lumusot mula sa aking manggas at pumasok sa ilalim na backup port. Nag-type ako ng 5 keys sa keyboard, JGD isa. Ang daglat ng pangalan ng aking ama at ang kanyang employee number. Biglang huminto ang alarma, at ang daloy ng data ay masunuring bumalik sa normal. Ngunit sa sandaling bumalik ang system, ang Trojan mula sa USB drive ay bumaon na sa pinakamababang antas ng architecture code na parang isang alupihan. Doon nakatago ang backdoor key na iniwan ng aking ama, isang sikretong ako lang ang nakakaalam. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumingala ako sa kamera sa kanto, nagpanggap na kumuha ng basahan at basta-bastang pinunasan ng keyboard, saka itinulak ang cart at mabilis na lumayo. Medyo eksaherado ang pag-arte, pero epektibo naman. Maga ng sumunod na umaga, nang nagmamadaling pumasok si Wang Juyuan sa server room, natigilan siya sa may pintuan. Maayos na tumatakbo ang system, at ang berdeng ilaw ay patuloy na nakasindi. Tiningnan niya ang surveillance footage ng isang lampang janitera na aksidenteng natamaan ang keyboard habang pinupunasan ang server cabinet. Ang screen ay kumurap ng ilang beses at milagrong bumalik sa normal. Nakahinga siya ng maluwag, at pagkatapos ay isang sakim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Salamat sa langit. Binura niya ang surveillance footage, kinuha ang mga system log, inayos ang kanyang suit, at mabilis na naglakad patungo sa opisina ng CEO. Boss, nagtrabaho si Gu buong gabi at sa wakas ay naayos na ito, bahagyang nakabukas ang pinto. Nagpunas ako lampas sa dingding na salamin at narinig ang hindi pangkaraniwang mainit na boses ni Guyanzhou. Pwede na. May dagdag kang 3 puntos sa bonus. Nakanggiting lumabas si Wang Juyuan. Pagdaan niya, suminghal siya. Yumuko ako at nagpunas ng bintana habang tahimik na nakangiti. Kumagat siya sa pain. Pagkaraan ng 3 araw, ang shredder sa opisina ni Wang Juyuan ay naging kakaiba ang ingay. Naglalampaso ako sa labas, habang naka-earbuds. Narinig ko ang pabulong niyang boses. Dapat may lipat ang bayad ngayong gabi. Inayos ko na ang libro.
Hindi marunong mag-code si Guyan Zhou o mag-account. Dahan-dahan kong hinila ang mop. Bigla na lang, sinipa ang timba. Bulag ka. May tumalsik na dumi sa sapatos ni Wang Zuyuan, nagdilim ang kanyang mukha. Habang pinupunasan ko ang sapatos niya, tinitigan niya ako, saka pumasok sa loob. Kumuha ng mga papel na nakapaprenta lang at isinilid ang mga ito sa shredder. Where? Naging parang mga konfeti ang papel. Kumuha siya ng isang dakot. At isinaboy sa mukha ko. Mahilig ka maglinis. Sige, buuin mo ito. Lumapit siya at bumulong. Kapag hindi mo yan nabuo, lumayas ka na rito. Napuno ako ng ginupit na papel. Nakatingin lang ang mga duwag sa malayo. Walang nagsalita, gabi na sa aking kwarto, puno ng mga piraso ang mesa. Nagbukas ako ng app na may itim na icon. Iniscan ito ng camera. Pagkalipas ng 10 minuto, kusa nang nabuo ang mga piraso. Sa screen ay isang kumpletong record, bawat kickback at pagnanakaw ni Wang Zuyuan sa pondo ng kumpanya sa nakalipas na 2 taon. Ay naroon lahat. Magsisimula na ang plano ko. Madilim sa villa ni Wang Zuyuan. Nakaupo ako sa isang internet cafe na milya-milya ang layo. Mabilis na nagtitipa sa keyboard. Sa screen, makikita ang live feed mula sa mga security camera sa loob ng bahay ni Wang Zuyuan. Nakahiga siya sa sofa, hawak ang mamahaling bote ng whiskey, at sunod-sunod ang paglatlat niya rito ng mabilisan. Ito na ang tamang oras. Binuksan ko ang voice changer at inayos ang settings hanggang sa maging katunog na ito ni Guyan Zhou. Malamig at mababa. May halong inis. Tinawagan ko ang pribadong numero ni Wang Zuyuan. Sa monitor, nakita niya ang caller ID. Nanginig ang kamay niya at natapon ang whiskey. Nagatubili siya, bago tuluyang sumagot. Hello, Mr. Go. Nanginginig ang boses niya. Old Wang, sabi ko sa mic sa malamig na tono. Pupunta si Shenjing sa kumpanya bukas. Ikaw mismo ang dapat managot sa gulong iyan. Huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Agad na namutla ang mukha ni Wang Zuyuan na parang bangkay. Mr. Go, hindi niyo pwedeng gawin to. Ang perang yon, sabi niyo. Tumahimik ka. Pinutol ko siya. Tandaan mo, isipin mo ang asawa at anak mo. Kapag nadamay ako rito, alam mo ang mangyayari. Binaba ko ang tawag. Sa monitor, nagwala si Wang Zuyuan at binasag ang bote ng whiskey. Tumalsik ang mga bubog. Guyan Zhou, traitor kang anak ng puta ka. Sumigaw siya ng todo. Gusto mo nga ako ang managot? Hindi. Kung babagsak ako, isasama kita. Gaya ng inaasahan ko, takot at galit ang pinakamabisang mitsa. Upang iligtas ang sarili, nanginginig na itinutok ni Wang Zuyuan ang kanyang phone sa sarili. Kung may mangyari man sa akin, si Guyan Zhou ang may gawa nito. Tinitigan niya ang lente, pula ang mata. Noon, sa pagpapakamatay ni Zhao Guodong, pinilit niya akong magsinungaling. Ninakaw niya ang patent ni Zhao at itinulak siya sa kamatayan. May ebidensya. Nagsalita siya habang umiiyak, inilalabas ang lahat ng maruruming transaction noon. Tapos na ang recording. Gamit ang nanginginig na daliri, in-upload niya ang video sa kanyang private cloud drive at niset ito na kusa ng mag-send kapag namatay siya. Sa kabilang screen, pinanood ko ang upload progress bar, 98. 100. Matagumpay ang upload. Napangiti ako. Pinindot ng daliri ko ang enter key. Nang sumunod na segundo, nakuha ko na ang backend access ng cloud drive na iyon. Ang video ay tahimik na ngayong nakatago sa aking encrypted hard drive. Salamat sa ebidensya, Wang Zuyuan. Tinanggal ko ang aking headphones. Habang pinagmamasdan sa screen ang hangal na iyon na tuwang-tuwa pa sa kanyang sinasabing lifeline. Puno ng awang aking tingin. Akala mo ba ay lifeline mo ito? Hindi. Ito ang hatol ng kamatayan mo. Sa main conference room ng grupo, ang atmosfera ay tensyonado at tila may kuryente. Nakatayo si Wang Zuyuan sa entablado na puno ng kumpiyansa. Itinuro niya ang malaking screen sa kanyang likuran, mga miyembro ng board, tapos na ang system optimization. Tumaas ang efficiency ng 300%. Dumagundong ang palakpakan mula sa mga manonood. Maging si Guyan Zhou ay may suot na kontentong ngiti. Nasa sulok lang ako, may hawak na basahan, at nanonood sa sirkong ito. Ngayon, saksihan ang himala. May kumpiyansang pinindot ni Wang Zuyuan ang enter key, ngunit hindi dumating ang himala. Isang sakuna ang nangyari. Ang data sa malaking screen ay biglang naging matingkad na pula. Pagkatapos, ang lahat ng mga code ay nagsimulang dumaloy pabalik ng balib. Anong nangyayari? Ngiti sa mukha ni Guyan Zhou ay agad na nanigas. Bigla siyang napatayo. Nagpanik si Wang Zuyuan. Sinugod niya ang keyboard, mabilis na nag-type, habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha. Hindi, maayos pa ito kahapon. Itigil niyo iyan. Bumabagsak na ang market cap. Nagsimulang sumigaw ang mga board member. Naka-lock ang logic commands sa 11 player. Nanginginig ang boses ni Wang Zuyuan. Maliban sa taong iyon, wala nang makakapag-unlock nito. Nagmamadaling umakyat si Guyan Zhou sa stage at hinablot siya sa kwelyo. Mga mata niya ay tila papatay. Sabi mo sinulat mo to.
I-unlock mo. Gumamit lang ako ng lumang code. Sa tindi ng takot, tuluyan ng bumigay si Wang Jiayuan. Si Zhao Guodong. To. Sigurado, nag-iwan siya ng backdoor sa code. Malakas siyang sinampal ni Gu Yanzhou sa mukha. Tumahimik ka, wala kang silbing basura. Habang pinapanood ang paglaho ng halaga ng kumpanya bawat segundo, naging kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Gu Yanzhou. Binitawan niya at itinapon si Wang Jiayuan sa sahig na parang basura. Security, ilabas siya. Legal. Kasuhan siya agad ng commercial fraud at embezzlement. Mr. Gao! Mr. Gao, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. May multo talaga. Habang kinakaladkad ng security si Wang Jiayuan, sumisigaw pa rin siya ng hysterikal. Si Zhao Guodong lang ang makakasulat nito. May multo talaga. Naging magulo ang loob ng meeting room. Walang nakapansin sa akin sa sulok, pinanood ko ang eksena. Isang bahagyang ngiti ang bumukit sa labi ko, nag-aaway ang mga aso. Nung klaseng palabas, inilabas ko ang phone ko at dahan-dahang pinindot ang enter para ipadala ang email na matagal ko nang inihanda. Sender, Ghost, nabalitaan kong kailangan niyo ng bagong technical consultant. Okay. Nakatayo ako sa loob ng cubicle ng banyo sa mall, hinubad ko ang uniforme ng janitor na amoy murang sabon. At itinapon ito ng walang awa sa basurahan. Tapos na ang silbi nito. Mula sa sandaling ito, ang mahiyain at masunuring janitor na si Zhao Shun na nagpapaapi noon, ay wala na. Ang babae sa salamin ay may malamig at malinaw na mga mata. Mahusay kong isinuot ang wig na may kulot at mahabang buhok. Ang kulay kastanyas na mga hibla ay bumagsak sa aking balikat, na agad nagpalambot sa dati ay masyadong matalas kong panga. Binuksan ko ang makeup bag. Kumuha ako ng highlighter at ipinahid sa aking brow bone at talukap. Ang mahika ng liwanag at anino ay nagpabago sa hitsura ng aking mukha, na nagmukhang mas matalas ang mga katangian, ngunit may kakaiba at banyagang dating. Sa huli, naglagay ako ng klasikong pulang lipstick at nagsalamin na may gintong frame. Ang tao sa salamin ay si Ada, isang mahalagang miyembro ng Ghost Team. Siya ring bangungkot, nakakaharapin ni Gu Yanzhou. Samantala, sa conference room sa pinakataas na palapag ng Tianqi Group, ang tensyon ay halos hindi na makahinga. Hindi pa ba ayos? Tumatagos ang sigaw ni Gu Yanzhou sa soundproof na salamin. Bawat minuto, nawawalan tayo ng 10-10 milyon. At ito ba ang tinatawag ninyong top-tier RD team? Sa malaking screen, ang nakakasilaw na pulang error code ay patuloy na kumukurap ng mapanguyam. Dahil wala na si Wang Jiayuan, ang buong tech department ay nawalan ng pinuno. Sa harap ng nakabara na 11-layer protocol, ang lahat ay tila nalilito. Sa stock market, bumubulusok pababa ang kurba ng Tianqi Group. Halos sumabog ang phone ni Gu Yanzhou sa tawag ng shareholders. Mr. Go, Ang kanyang sekretarya ay mahiyain na nagbukas ng pinto. nag-feedback na ang headhunter. Sabi nila, sa kasalukuyan, ang tanging tao sa merkado na kayang lumutas sa ganitong antas ng problema ay isang core member ng misteryosong hacker group na Ghost, si Ada. Kunin siya, kahit magkano pa. Tila nakahawak si Gu Yanzhou sa kanyang huling pag-asa. Ang kanyang kurbata ay tabingi na sa pagkakahila. Pagkalipas ng kalahating oras, ang pinto ng conference room ay biglang bumukas. Ang matalim at maindayog na tunog ng high heels ay umaalingaw-ngaw. Ang bawat hakbang ay tila sumasabay sa tibok ng puso ng lahat. Pumasok ako, nang nakaputing haute couture suit. Pumasok ako. Dalawang assistant na may laptop ang sumusunod sa akin. Hired extras lang sila. Tumahimik ang silid. Lahat ay nakatingin sa akin. Naglakad ako diretso sa dulo ng mahabang mesa. Perminto ako sa harap mismo ni Gu Yanzhou. Tinanggal ko ang aking salamin. Isang profesional at mailap ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ginoong Gu. Ako lang ang aayos ng gulo mo. Sa pagtatagpo namin, nakita ko ang marahas na pagliit ng kanyang balintataw. Mukha siyang tinamaan ng kidlat. Naninigas siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Habang nakapitig ng maigi sa aking mukha, ang tingin na iyon, alam na alam ko na. Ito ay gulat, pagkalito, at isang malalim na takot. Kahit iba ang aura at buhok ko, ang titig na ito ay magpapaalala sa kanya sa babaeng pinatay niya. Zhao Shun, Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Gumagalaw ang kanyang lalamunan. sino? Ghost Ada. Inabot ko ang kamay ko. Payat ang mga daliri ko pero may lakas. Mr. Gu, sa wakas ay nagkita tayo. Hinawakan niya ang mga daliri ko. Naramdaman ko ang kanyang panginginig. Mabuti, Gu Yanzhou, simula pa lang ito ng takot. Binawi ko ang aking kamay. Ang daliri ko ay gumuhit ng linya sa hangin. Kaya ito pala ang problemang nagpapataranta sa inyong lahat. Ha? Wala naman pala itong espesyal. Umupo ako sa dulo. Ang mga daliri ko ay nasa keyboard na. Sa sandaling ito, ako ang reynang may control sa lahat, at si Gu Yanzhou ay nakatadhana na maging isang piyesa lamang sa aking chessboard. Ang ikalawang yugto ng paghihiganti ay opisyal nang nagsimula. Miss Ada, ayaw mo ba sa pagkain? May hawak siyang tasa ng steak, ngunit ang kanyang titig ay nakapako sa aking mukha na parang isang lawin. Ito ay isang patibong. Ang tinatawag na welcome dinner ay isa lamang dahilan upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala.
Sa harap ko ay isang plato ng premium bluefin tuna sashimi. Ang kulay rosas na laman ay may malinaw na marka, nakakaakit na kumikinang. Ngunit para sa akin, wala itong pagkakaiba sa lason. Allergic si Zhao Sun sa seafood. Kahit konti lang ay magkakapantal na siya. Maaring mamaga ang kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Alam ito ni Guyanjo nang higit sa sinuman. Noong magkasintahan pa kami, kailangan niya akong isugod sa ospital matapos kong aksidenteng makakain ng hipon. Ngumiti siya habang nilalagyan ng sashimi ang plato ko. Sariwa ito. Not your tuna sa bibig. Tikman mo, Miss Ada. Tumigil ang lahat at tumingin sa akin. Tila tumigil ang hangin. Kung tatanggi ako o mag-aalinlangan, mabubunyag ang aking pagpapanggap. Malalaman niya agad na ako si Zhao Shun. Tumingala ako sa kanya. Napakabait niyo naman, Mr. Go. Paano ko naman ito matatanggihan? Kinuha ko ang chopsticks at isinubo ang sashimi ng walang pag-aalinlangan. Natunaw ang lamig nito sa dila ko. Nilabanan ko ang pandidiri at takot. Nguya, lunok. Masarap nga. Ibinaba ko ang chopsticks at nagpunas ng bibig. Tiningnan ko siya, nadabala pa kayo, Mr. Gu. Nawala ang tala sa mata ni Guyanjo. Marahil iniisip niya, dapat ay nasa ospital na si Zhao Shun ngayon. Masyado lang akong nag-iisip. Nakipagtawanan ako at nag-toast pa, pero basang-basa na ng pawis ang likod ko. Bumaliktad ang sikmura ko. Humirap ang paghinga ko. Nagsisimula na ang allergy. Magbabanyo lang ako. Nag-ipon ang poise, tumayo ako at lumisan. Pagpasok sa banyo, nilak ko agad ang cubicle. Lumuhod ako sa inidoro at pinuwal ang lahat, pero hindi pa ito sapat. Nanginginig kong kinuha ang EpiPen sa bag ko. Ito ang aking lifeline. Nagnitnit ang ngipin ko habang itinuturok ito sa hita ko. Sumandal ako sa dingding habang humihingal. Basang-basa na ang kwelyo ko. Inayos ko ang make-up at lumabas pagkalipas ng 10 minuto. Kahit maputla, mukha na akong normal. Naghihintay si Guyanjo sa labas at agad akong inalalayan. Ada, ayos ka lang. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Ayos lang ako. Baka hindi ko lang kaya ang alak. Sumandal ako sa kanyang braso. At ginamit ko siyang suporta para makatayo ng maayos. Sa sandaling iyon, isang matunog na yabag ng takong ang umalingaw-ngaw mula sa may pintuan ng bulwagan. Tumingala ako at nakita ang isang pares ng mga matang gulat at nasasaktan. Si Lin Wan iyon, nakasuot siya ng isang malambot na beige na trench coat, habang bitbit ang sabaw na pampatanggal ng lasing na dinala niya para kay Guyanjo. Ngayon ay nakatingin siya sa kanyang asawa, na inaalalayan ng ibang babae na tila ba ito ay isang kayamanan. Ang babaeng iyon ay nakasandal ng malapit sa kanyang mga bisig. Sinundan niya ang tingin ko. Agad nagbago ang mukha niya. Wanwan, anong ginagawa mo rito? Tumayo ako ng tuwid, at dahan-dahang lumayo ng kaunti kay Guyanjo. Nagpakita ako ng kaba. Tumingin si Lin Wan sa kamay ni Guyanjo na nakahawak pa rin sa akin. Naging malamig ang kanyang mga mata. Mukhang maling oras ang dating ko. Malamig niyang binitawan ang mga salitang iyon at tumalikod para umalis. Gusto siyang habulin ni Guyanjo, pero sadyang natisod ako para mapigilan siya. Nahihilo ako. Wala akong guilt habang pinapanood si Lin Wan na lumalayo. Lin Wan, huwag mo kong sisihin. Para amuhin si Lin Wan na umalis ng galit noong gabing iyon, talagang nagsumikap si Guyanjo ngayon, mula sa aking opisina, gamit ang monitoring program na itinanim ko sa kanyang telepono. Malinaw kong narinig ang tawag niya sa tindahan ng alahas. Kukunin ko ng pink star diamond necklace na iyon. Binaba niya ang tawag. Tila nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang ang isang kwintas ay makakabawi sa kanyang pagtataksil at pagpapabaya sa asawa. Ha, laging iniisip ng mga lalaki na pera ang pinakamabisang gamot sa sakit. Ang hindi niya alam ay 10 minuto na ang nakalipas, nagpadala na ako ng mensahe kay Suman ng palihim kasama ang litrato ng kwintas na iyon. Ang caption, kabibili lang ni President Gu. Sabi niya para raw ito sa pinakamamahal niya. Dahil sa pagiging mainggitin at banidosa ni Suman, tiyak na iisipin niyang para sa kanya iyon. 3:00 na ng hapon. Dumating si Lin Wan para maghatid ng dokumento at silipin ang bagong tech director. Bumukas ang elevator. Nagkaharap kami. Hawak ang folder. Tumabi ako para paraanin siya. Mrs. Gu, bati ko sa kanya ng una. Magalang ang tono ko pero may distansya. Nagulat si Lin Wan, tila hindi inaasahan na ako ang unang kakausap sa kanya. Ikaw ba si Ada? Ako nga po. Tumanggo ako nang may ngiti, kaswal na sumulyap ang aking mga mata sa katalog na hawak niya. Isang brochure ng alahas ang nakita niya.
Tampok doon ang pink diamond necklace. Nakita ko ang lihim na tuwa sa kanyang mga mata. Akala niya ay sorpresa ito para sa kanya. Maganda ang panlasa ni Geng. Gu. Itinuro ko ang kwintas sa katalogo. Ang kulay rosas na pusong ito ay tunay na napakaganda. Kakaiba ang disenyo nito, at ang kahulugan ay kaibig-ibig, sumisimbolo sa kaisa-isang pag-ibig. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Linwan. Mukhang medyo nahihiya siya. Talaga ba? Sa tingin ko ay medyo maganda rin ito. Pero iniba ko ang paksa na tila ba binabanggit ko lang ito ng kaswal. Ang kwintas na ito ay talagang mabili ngayon. Nakita ko rin si Suman na suot ang eksaktong kopya nito kagabi. Sabi nila, galante raw si Mr. Go sa mga business partner niya. Nagbibigay pa siya ng mga limited edition na tulad nito. Agad na nanigas ang ngiti ni Linwan sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, sumusumpa ako na may narinig akong tunog ng nabasag. Sinabi mong si Suman, medyo pilit ang kanyang boses. Oo, kumurap ako ng inosente. Ipinagmalaki pa nga ni Binibining Suman na ibinigay daw iyon sa kanya ni Ji Gu. Naku, may nasabi ba akong hindi dapat? Baka nagpapakitang tao lang si Ji Gu para sa negosyo. Tinakpan ko ang aking bibig, nagkunwaring nagsisisi sa aking pagkakamali, at nagmamadaling lumabas ng elevator. Habang sumasara ang pinto, sa siwang nito nakita ko ang maputlang mukha ni Linwan. Nang gabing iyon naupo ako sa madilim na silid, nakikinig sa villa ng pamilya Gu gamit ang aking headphones. Mahal, tungkol doon sa pink diamond necklace, ang boses ni Linwan ay may himig ng pag-uusisa at pag-asa. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, narinig ang medyo natatarantang boses ni Guyanso. Gusto ko sanang bilhin yun para sa'yo. Pero sold out na raw. Sa susunod, mas maganda ang bibilhin ko. Tumahimik sa headphones. Alam kong gumuho ang puso ni Linwan. Lason ang kasinungalingan sa tiwala. At tinulak ko lang ito ng kaunti. Inayos ko ang focus ng teleskopyo. Sa pamamagitan ng floor-to-ceiling window, kitang-kita ang labanan na kung tawagin ay afternoon tea ng mga kababaihan. Nakaupo si Mingwan sa tabi ng bintana, paminsan-minsang tumitingin sa may pasukan. Hindi nagtagal, dumating si Suman. Nakasuot siya ng isang kapansin-pansing pulang damit at ang kumikinang na pink diamond necklace sa kanyang leeg ay masakit sa mata sa ilalim ng sikat ng araw. Totoo nga, ibinigay nga talaga ito ni Guyanso sa kanya. Wanwan, tagal nating di nakita. Magiliw na naupo si Suman. Sinadya niyang hawiin ang kanyang buhok para ipakita ang kwintas sa kanyang leeg. Nakatitig nga rito ang mga mata ni Linwan. Inigpitan niya ang hawak sa tasa. Man, ganda ng kwintas mo. 2. Hinawakan ni Suman ang kwintas, kumislap ang kanyang mga mata sandali, saka siya ngumiti at nagsabing, Isinuot ko lang ito para sa katuwaan. Mura at peke lang ito. Alam mo naman, hindi ko kailanman kayang bumili ng tunay. palpak na biro. Hindi tanda si Linwan, sabi lang ni Guyanjo kagabi ay wala ng stock. At ngayon may peke pang dala ang kaibigan niya? Halata ang panluloko. Maya-maya, isang bata ang mahiyain at dahan-dahang sumilip sa likod ni Suman. Isang 5 taong gulang na lalaki ito. Luma at maluwag ang suot niya, maputla, payat at tuyo ang buhok. Sa kanyang mga mata ay may takot at matinding pag-iingat. Nang makita ang magandang cake sa mesa, napalunok siya ng malalim. Ngunit hindi siya nangahas na abutin ito. Tumingin lang siya kay Suman, na may nananabik na mga mata. Biglang humigpit ang pagkakahawak ng aking kamay sa teleskopyo. Iyon ang sariling laman at dugo ni Linwan, ang batang ipinalit noong isilang at nadusa ng husto sa mga kamay ni Suman. 10 minuto pa, huminto, ang isang Maybach. Dumating na si Guyanso. Nalinlang siya rito ni Suman sa ilalim ng pagkukunwari na pag-uusapan ang negosyo. Nang makitang nandoon din si Linwan, malinaw na natigilan siya sandali. Isang kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang bata sa sulok ay nakita si Guyanso at likas na umurong palalo sa likod. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Bakit mo siya dinala? Kumunot ang noo ni Guyanso, ni hindi niya tinignan ang bata. Puno ng pandidiri ang kanyang tono. Madumi siya. Nakakairita. Hindi tumatis ni Linwan. Tumayo siya. Gustong kumuha ng isang pirasong cake para sa bata. Yanso, bata lang naman siya. Alice. Hinawakan ni Guyanso ang pulso ni Linwan nang mahigpit kaya napangiwi ito. Huwag kang makialam sa pamilya ng iba. Hindi pinalaki ng tama ang batang ito. Mapanlin lang ang mga mata. Nakakairita siya. Hindi makapaniwalang tumingin si Linwan sa asawa. Hindi niya mawari. Kung bakit ang dating mabait na si Guyanso ay galit na galit sa bata, hindi niya alam na galit siya rito dahil sa dugo ng pamilya Lin. Habang pinapanood ang eksenang ito mula sa kotse, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kahit ang mabangis na tigre ay hindi sasaktan ang sariling anak. Guyanso, mas masahol ka pa sa hayop. Pinaandar ko na ang sasakyan. Magalit ka. Hayaan mong madurog ang iyong puso, Linwan. Kapag ang sakit ay umabot na sa sukdulan, doon ka lamang magigising.
Doon mo lamang kukunin ang kutsilyo para saksakin ng demonyong minahal mo ng maraming taon. Nagkagulo na sa loob ng lobby ng Tianqi Group. Guyanjo, Lumabas ka rito. Hindi mo man lang kami binibigyan ng panggastos. Gusto mo bang mamatay kami sa gutom ng aking anak? narito na naman si Suman. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang sakiting bata at hinarangan ng mismong pasukan ng kumpanya. Pinaliwala ang mga kakaibang tingin ng mga empleyado sa paligid, nagwawala siya na parang isang palengkera. Katatapos ko lang maghatid ng kliyente at paakyat na sana nang maakit ang pansin ko ng matitinis at pasigaw na hiyaw. Gayunpaman, hindi nagtagal ang tingin ko kay Suman. Sa halip, natuon ito sa bata. Nakayuko siya sa tabi ng malaking bintana, mabilis na humihingal ang maliit niyang katawan, at ang kanyang mukha ay namumula na mula sa pagkaputla. Bilang hacker, lagi akong may dalang gamot dahil sa stress. Di ko akalaing magagamit ko ito rito. Ang hapon ng bata ay nagsimula na ring gumaan sa wakas. Bumalik ang kulay ng kanyang mukha. Idinilat niya ang kanyang mga mata ng may takot at pag-asa. Eksakto namang bumukas ang pinto ng pribadong elevator. Lumabas si Guyan Cho at Linwan. Ano ang gulo ito? Nakakahiya. Madilim ang mukhang lumapit si Guyan Cho. Nang makita ang bata sa sahig at ang pagwawala ni Suman, lalong umapaw ang kanyang pandidiri. Inoong Gu, inatake ng hika ang bata. Muntik na siyang mag-shock. Tumayo ako at tinitigan siya ng malamig. Iminumungkahi kong dalhin na siya agad sa ospital. Maaring may komplikasyon. Sa narinig, namutla si Linwan. Susugod sa nasya. Tumawag kayo ng ambulansya. Ganito na ang kalagayan ng bata. Anong ambulansya? Hinawakan ni Guyan So ang braso ni Linwan. Napakalamig ng kanyang boses. Hindi mo pa ba kami sapat na napapahiya? Security, ilabas niyo ang dalawang ito. Huwag silang hayaang mamatay dito at magdala ng malas. Agad na tumahimik ang paligid. Si Linwan naman ay napatigil sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa lalaking kasama niya sa kama. Malinaw kong nakita ang pagkawala ng pag-asa sa mga mata ni Linwan. Tiningnan niya si Guyan So na parang isang halimaw. Gu Yanzhou, tao ka pa ba talaga? Tanong ni Linwan nang nanginginig. Wanwan hindi mo alam. Marami na akong nakitang manloloko. Kung may sakit siya, dinala na sana siya ni Suman sa ospital. Sa wakas ay natauhan din si Suman. Nang makitang maayos na ang bata, muli siyang humagulgol. Naku, kawawa ako. Kahit ng buhay. May koneksyon kami ng batang ito. Bitbit ang bata, naglakad ako sa ambulansya. Sa likod, tinabig ni Linwan si Guyan So at sumunod sa akin. Ang duda ay nag-ugat at sumibol sa kanyang puso na parang tinik. Nakaon pa rin ang ilaw ng emergency room, isang matapang at nakakasilaw na pula. Sa pasilyo, kaming dalawa lang ni Linwan. Si Guyan So na mukhang inis na inis. Naiwan si Su Man sa lobby para tapusin ang mga papeles. Sa totoo lang, dahil ito sa sobrang ingay niya para kay Guyan So, pinaalis niya ito. Nakasandal si Linwan sa dingding habang mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay. Namuti ang kamao niya. Tama na. Huwag kang magmukhang malungkot. May pulong ako sa kumpanya. Aalis na ako. Umalis ka na rin. Huwag kang mahawa sa malas. Yanzhou, bakit ang lupit mo? Ang batang iyon ay nakikipaglaban pa para sa kanyang buhay. Ano naman? Anak sa labas iyon ni Suman. Ano bang pakialam mo doon? Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor ang lumabas, pawis na pawis. Tinanggal niya ang kanyang maskara. Sino ang pamilya? Maraming dugo ang nawala sa bata. At ret negative siya. Paubos na ang dugo sa bangko. Kailangan niya agad ng salin. It's Reneg. Tigilan si Linwan ng sandali. Pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata na tila nakahanap ng pag-asa. Doktor, ako po. Negative ako. Kunin niyo ang dugo ko. Kasabay nito, tinaas niya ang kanyang manggas at nagmamadaling tumungo sa emergency room. Hinto. Isang galit na sigaw sa pasilyo. Ikaw si Geng, Gu, isang babaeng may mataas na katayuan. Bakit ka magbibigay ng dugo sa hamak na batang ito? Paano, kung mahawa ka ng sakit? Noon siyang nagplano ng pagpapalit sa mga sanggol. Binigay niya ang anak ni Suman kay Linwan. At tinapon ang tunay na anak ni Linwan kay Suman. Kung magbibigay si Linwan ng dugo sa batang ito, at mabanggit ng doktor ang panganib ng pagsasalin sa kadugo, o kaya ay mag-DNA test sila, mabubunyag ang lihi mula noong mga nakaraang taon. Tumayo ako sa gilid, pinagmamasdan ang takot ni Guyan So. Oras na para datungan pa ang apoy. Naglakad ako palapit. Nang dahan-dahan habang nakangiti. Gang. Ang pagliligtas ng buhay ay mas dakila kaysa pagtatayo ng 7 palapag na pagoda. Bakit ka ba nagkakaganyan? Natatakot ka bang maghalo ang dugo at may mabunyag? Natigilan si Guyan So. Mabangis ang kanyang mga mata. Ada, wala kang kinalaman. Itigil mo ang kalokohan. Nagtataka lang naman ako. Humakbang ako palapit. At sa mahinang boses, nagsalita ako para kaming 3 lang ang makarinig. Negative ang bata gaya mo. Nagkataon lang ba? Sa halip na matuwa, takot ka. Nakapagtataka.
Pinawisan ng malamig si Guyanzo. Tumigil si Linwan. Tiningnan niya si Guyancho na puno ng takot at sisi. Tumakbo ang nurse. May suplay na mula sa kabilang ospital. Paraanin niyo kami. Nakahinga ng maluwag si Guyancho at binitawan si Linwan. Pero alam kong maaga pa. Ang duda ay naging malaking puno na. Sinimulan kong buntutan si Suman para sa ebidensya. Alas 4 ng hapon, tamang-tama sa oras ng labasan sa mamahaling kindergarten. Puno ang pasukan ng mga luxury car at bihis na magulang. Nandoon si Linwan para sunduin si Hao Hao, ang anak na inalagaan niya ng 15 taon. Maya-maya, tumunog ang bell. Naglabasan ang mga bata na parang ibon mula sa hawla. Mataba si Hao Hao. Naka-designer na damit at may hawak na laruan. Pagkakita kay Linwan, ibinato niya ang bag ng may pandidiri. Gusto ko ng McDonald's ngayon din. Yumuko si Linwan para ayusin ang kwelyo niya. Sabi niya, Be good. How. Nagluto ako ng paborito mong braised pork. Uwi na tayo. Okay? Ayoko. Ang gusto ko ay McDonald's. napahiya si Linwan pero nagtiyaga. Dumating si Suman hawak ang isang sakiting bata. Si Hao Hao na hindi pumapansin kay Linwan ay lumapit kay Suman. Ninang. Agad na nagliwanag ang mukha ni Suman, at napangiti siya ng malapad. Isang ngiti ito ng tunay at labis na pagmamahal. Kumuha siya ng isang kahon ng imported na chocolate mula sa kanyang Hermes bag, binuksan ito, at isinubo kay Hao Hao. Yumuko pa siya ng bahagya at hinalikan ng bata. Ang mahal kong inaanak. Sumulyap siya kay Linwan. Kumakain ng tsokolate si Hao Hao habang yumayakap kay Suman. Natila tunay na mag-ina. Noong sandaling iyon, dumaan ako. Tumigil ako at bumulong, Geng. Gu. Ayaw mo bang malaman kung bakit negative din ang batang iyon? Napatigil si Linwan. Mingon siya at tinitigan ako ng maigi. Bahagya namang kumurba ang dulo ng aking mga labi. May kislap ng higanti sa mata ko. Kung gusto mo ng katotohanan, sumama ka. Naglakad ako sa aking sports car. Maya-maya, nakita ko sa mirror. Kinabig ni Linwan ang kamay ni Guyanzo at sumakay sa kotse ko. Naiwan si Guyanzo na nakatingin. Epic ang mukha niya. Sarado ang bintana, walang marinig na ingay sa labas. Sa loob, tanging mabilis na paghinga lang ni Linwan ang maririnig. No ba talaga ang gusto mong ipakita sa akin? Tumingin sa akin si Linwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pananabik. Natatakot siya sa katotohanan, pero mas hindi niya matanggap na pinagmumukha siyang tanga at pinaglalaroan lang. Hindi ako sumagot. Kumuha ako ng makapal na envelope sa glove compartment at iniabot sa kanya. Buksan mo. Ito ang tunay na mukha ng asawa mo sa likod ng maskara. Nanginginig ang mga kamay ni Linwan habang kinukuha ang sobre. Nag-atubili siyang sandali, bago tuluyang pinunit ito. Isang tumpok ng mga litrato ang lumabas at nagkalat sa kanyang kandungan. Bawat litrato ay matalim. Sinagu at Suna naghahalikan sa hotel. Nagbabakasyon sa dagat, at naghihintay sa labas ng delivery room. Ang timeline ay umabot ng 5 taon. Kahit noong dinadala niya ang kanilang anak sa loob ng 10 buwan, sinasamahan ng kanyang asawa ang ibang babae sa mga prenatal check-up nito. Tinapa ni Linwan ang kanyang bibig. Tahimik siyang naiyak pero simula pa lang iyon. Tingin pa, sabi ko. Inilabas niya ang ikalawang dokumento. Isa itong DNA paternity test report. Sample A Linwan. Sample B. Ang sakiting bata sa tabi ni Suman. Kinumpirma ng resulta na sila ay may biological match na 79%. Basag ang boses ni Linwan. Akin ang bata. Paano si Hao Hao? Pinatugtog ko ang recorder. Isang maulang gabi 5 taon na ang nakaraan. Ang mga bulong niya sa pasilyo ng ospital. Makinig ka, pagpalitin ang mga sanggol mamayang gabi. Gusto kong manahin ang anak natin ang bilyon ng pamilya Lin. Yung anak ni Linwan, gawin mo ang gusto mo doon. Huwag lang patayin, magagamit natin siya laban sa mga Lin balang araw. Biglang naputol ang recording. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kotse. Mukhang nawala ng kaluluwa si Linwan. Nanghina siyang napasandal sa upuan. Habang nakikinig sa recording, samot-saring alaala ang dumaan sa isip niya. Kaya pala laging binibilhan ni Suman si Hao Hao ng mga mamahaling laruan? At pinalaki siyang spoiled. Mas malapit pa nga siya kay Suman, kaysa sa akin. Anak ng kaaway ang batang 5 taon kong inalagaan. Tang tunay kong anak ay inaapi ng kaaway ko, namumuhay ng mas masahol pa sa aso.
Biglang nagpakawala si Lin Wan ng isang nakakapanlumong sigaw. Galit niyang pinunit ang litratong hawak niya. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. May dugong tumutulo mula sa kanyang mga kamay. Ito ang pait ng maloko sa loob ng 5 taon, ang hapdi ng mawalay sa sariling dugot laman, at ang matinding galit na nagtutulak sa kanya na saktan sila. Tahimik lang akong nanonood habang inilalabas niya ang kanyang galit. Hayaan mo lang. Umiyak ka, ang luhang ito, ang mitsa ng ganti. Umaling gaw-gaw ang sigaw ni Lin Wan sa kotse. Puno ng kawalan ng pag-asa at pagkabaliw. Hinawakan niya ang braso ko. Bumaon ng malalim ang kanyang mga kuko sa aking balat. Sa sobrang lakas nito, parang masusugatan na niya ako. Umunggal siya, pilit na inaabot ang hawakan ng pinto ng kotse. Natila susugod pabalik para labanan si Guyanjo sa bawat sandali. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Kalmadong ngunit matatag ko siyang itinulak pabalik sa upuan. Kumitil ka, titig ko sa kanya. Mababa at mariin ang boses ko. Buhay ang kapalit ng pagpatay. Para sa dalawang hayop na ito, ang itapon ng sarili mong buhay o pati ang batang naghihirap pa rin, sulit ba iyon? Nang mabanggit ang bata, natigilan si Lin Wan. Humingal siya para makahinga. Ang mga luha ay pumatak sa kanyang mukha na parang mga naputol na kwintas ng perlas. Pero hindi ko sila mapapalampas. Hindi ko na kaya ito. Di ko na matiis. Kumuha ako ng tissue sa bag ko, at pinunasan ang mga luha sa mukha niya. Malumanay ako, pero mas malamig pa sa talim ang tono ko. Di natin sila tatantanan. Masyadong madali ang mamatay. Gusto kong mabuhay sila ng mas malala pa sa kamatayan. Tumingin si Lin Wan. Tulala sa akin. Lin Wan, kukunin natin ang pinakamahalaga sa kanila. Sabi ko ng malinaw, pera at kapangyarihan ang mahalaga kay Guyanjo. Katayuan at kayabangan naman ang mahalaga kay Suman. Babalatan natin sila ng paunti-unti, ihuhulog natin sila mula sa ulap patungo sa putikan, sisirain ang kanilang dangal. Iwan natin silang walang-wala, iyan ang ganti. Tumalas ang tingin ni Lin Wan. Tumingin siya? Na namumuo, ang isang nakakapangilabot na lamig. Tama ka. Pagsisihan nilang pinanganak sila. Gabi ring iyon, bumalik si Lin Wan sa dati niyang tahanan. Wala pa si Guyanjo, malamang ay inaaliw pa rin si Suman. Pumasok si Lin Wan sa banyo. Binuksan ang shower, bumuhos ang malamig na tubig sa ulo niya. Halo ng luha. Hinugasan ang katawan. Hinuskos niya ng madiin ang balat. Tila binubura ang 5 taon, at bawat haplos ni Guyanjo. Kinuha ang phone, at tinawagan ako. Ada, payag na ko. Gagawin ko ang lahat. Sa kabilang linya tinitigan ko ang gabi sa labas ng bintana, habang dahan-dahang iniikot ang baso ng red wine sa aking kamay. Mahusay. Una, akitin ang biktima sa bitag. Buo na ang alyansa. Kung tatanungin mo kung sino ang pinakamagaling na artista, ito ay babaeng puno ng puot. Sa pamamagitan ng mga surveillance camera na nakakabit sa villa ng pamilya Gu, pinanood ko ang unang pagganap ni Lin Wan mula simula hanggang dulo. Bumalik si Guyanjo ng hating gabi na. Itulak niya ang pinto ng silid tulugan. Tahimik siyang gumalaw. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat at pagkabalisa. Malinaw na nag-aalala siya na baka may natuklasan si Lin Wan, o galit pa rin ito sa nangyari kanina. Lalabas lang ni Lin Wan mula sa banyo. Ang kamay niya ay may balot na gasa, sugat mula sa pagbasag ng salamin. Habang suot ang kanyang sadang pantulog. Naupo siya sa gilid ng kama, nakatalikod. Wan, Maingat na tawag ni Guyanjo. Bahagyang nanginig ang mga balikat ni Lin Wan. Sa sumunod na sandali, humarap siya. Walang galit sa kanyang mukha. Walang sumbat, kundi tingin ng isang taong takot. Mahal. May hikbi sa kanyang boses. Bigla siyang yumakap sa mga bisig ni Guyanjo. Sa high-definition na camera, malinaw kong nakita ang sandali ng pagyakap niya, ang puot at balak na pumatay sa mga mata ni Lin Wan. Ngunit ang boses niya ay napakalambot at kay tamis. Takot ako kanina. Nakakatakot si Suman. Para siyang baliw. At ang bata, nakakaawa siya. Puno ng dugo. Nadurog ang puso ko. Nanigas sandali si Guyanjo, bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Akala niya ay takot pa rin si Lin Wan sa pagsabog ni Suman. Akala niya ay sadyang mabait lang si Lin Wan, na naaawa sa bata. Hindi sumagi sa isip niya na ang babaeng yakap niya ay alam na ang buong katotohanan. ayos lang, ayos lang. Tinapik ni Guyanjo ang likod ni Lin Wan. May kislap ng tuwa sa kanyang mata. Kasalanan ito ni Suman dahil napaka-unreasonable niya. Napagalitan ko na siya. May iniisip ako. Tumingala si Lin Wan habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Masyadong magulo ang isip ni Suman. Mas magdurusa lang ang bata kung mananatili siya roon. At kapag lumaki ang iskandalong ito, hindi rin ito makakabuti sa kumpanya. Bakit hindi muna natin sila patuluyin dito ng ilang araw? Natigilan si Gu. Dito sila, Pinunasan ni Lin Wan ang kanyang luha, na tila isang huwarang asawa at ina. Matutulungan kitang pangaralan si Suman.
para tumigil na siya sa paggawa ng gulo. Gusto ko talagang alagaan ang batang iyon ng ilang araw para bumalik ang lakas niya. Tinitigan ni Guyanjo si Linwan. Halos lumuwa ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na may ganitong asawa. Hindi lang niya baliwala ang kabit, gusto pa niyang patuluyin ito pati ang anak. Kahit na akala niya ay anak ito ni Linwan, sa bahay para alagaan. Para itong isang pangarap na nagkatotoo, mapapakalma nito si Suman at mababantayan ko ang bata. Magagawa ko ang lahat ng gusto ko ng sabay-sabay. Wan, ikaw, napakabait mo talaga. Naanting ng husto si Guyanjo at niyakap ng mahigpit si Linwan. Sa asawang tulad mo, ano pa ang mahihiling? Isinubsob ni Linwan ang kanyang mukha sa dibdib nito, habang may malamig na ngiti sa kanyang labi. Oo, mahal. Alagaan ko silang mabuti. Napahanda ako kay Linwan. Nagpapasok siya ng lobo sa bahay. Hindi, ito ay pagkulong sa aso para bugbugin. Kinabukasan, dumating si Suman dala ang mga gamit at mayabang na pumasok sa villa. Akala niya siya ay takot si Linwan. Sa kanya, inisip pa niya na napilitan lang si Linwan. Pagpasok niya, umasta siyang amo at pinag-uutusan ang mga katulong. Hoy ikaw, tulungan mo ako sa maleta ko. Mag-ingat ka ha, dahil mamahalin ang mga gamit na nasa loob niyan. Lalo siyang nagmalaki kay Linwan. Wan, pasensya na sa istorbo ha. Nag-alala kasi si Yanjo na baka hindi ako komportable sa labas, kaya pinilit niya akong dito muna tumuloy para magpahinga. Ay, ang ibig kong sabihin, para magpagaling. Ngumiti si Linwan at nagtimpla ng tsa. Ayos lang. Ituring mong sariling bahay. Nang gabing iyon, nagsimula na ang palabas. Sinadyang iwan ni Linwan ang 6 na milyong dolyar na pink diamond necklace, iyong tunay na binili ni Guyanjo, sa ibabaw ng dressing table, at kunwari ay nakalimutang isara ang pinto ng safe. Pagkatapos, gamit ang pagluluto bilang dahilan, lumabas siya. Maya-maya, mabilis akong nag-type. Nahack ko ang security system ng villa ng Pamilya Gu, at eksaktong binura ang footage sa master bedroom sa loob ng 5 minutong iyon, at gumawa ng isang seamless loop. Ano nga ba ang nangyari sa 5 minutong iyon? Langit lang ang saksi. Kinaumagahan, isang tili ang bumasag sa katahimikan. Ang kwintas ko. Nawawala ito. Bumaba si Linwan na umiyak at taranta. Nabigla si Guyanjo na palis na sana. Ano? Narito lang sa loob ng bahay ang pink diamond necklace na yon. Paanong mawawala yon? Nasa mesa lang iyon kahapon. Ipinatawag ni Gu ang mga katulong. Walang umamin. Umiyak na muntay ni Linwan. Tumawag na tayo ng pulis. Napakahalaga niyon. Mabilis na dumating ang mga pulis. Sa gitna ng pagsisiyasat, natural na napunta ang hinala sa dayuhan. Ma'am, patingin po ng mga gamit niyo. Nilapitan ng pulis si Suman na nasa sofa. Umirap si Suman. Kakapkapin niyo ako. Kilala niyo ba kung sino ako? Ako ay, Bago pa siya matapos, kinuha ng pulis sa kanyang Hermes bag ang isang kumikinang na pink diamond necklace. Tumahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Suman. Parang nakakita ng multo. hindi ko kinuha yan. Paano? Siya yun. Pinagbitangan ako ni Linwan. Itinuro niya si Linwan at sumigaw. Tinakpan ni Linwan ang dibdib habang umiiyak. Ang katawan niya ay gumiwang. Suman, pinatuloy kita dahil sa kabutihan. Itinuring kitang parang kapatid ko. Paano mo ako nagawang nakawan? Regalo sa akin yan ni Yanjo para sa aming anibersaryo. Nagdilim ang mukha ni Gu. Nagwawala pa rin si Suman. Yanjo, maniwala ka, hindi ko talaga kinuha yan. Sinisiraan niya lang ako. Tingnan niyo ang mga camera. Nasuri na ng mga opisyal ang lahat ng footage. Hikbi ni Linwan. Sira ang mga camera noong oras na iyon. Manman, bakit ka naging ganyan kadesperada? Kung gusto mo nito, bibigyan naman kita ng iba. Pero ang ginawa mo ay pagnanakaw. Galit ang tatay ko sa mga taong hindi tapat. Kapag nalaman niyang may magnanakaw rito, iisipin niyang palpak ang kumpanya. Ang stocks. Nang marinig ang tungkol sa ama at sa presyo ng stocks, agad na nawala ang pag-aalinlangan ni Guyanjo. Tinitigan niya si Suman ng malamig. Para sa kanya, hindi na ito mahal kundi isang panganib sa kanyang kinabukasan. Walang hiya. Sigaw ni Gu sabay turo sa pinto. Magnanakaw sa bahay ko. Dalhin siya. Iproseso siya. Napayak si Suman sa lalaking nangako ng pag-ibig. Naintindihan na niya. Sa harap ng pera, biro lang ang pag-ibig. Nang mawala ang sirena, tumahimik sa villa. Napaupo si Guyanjo. Hilot ang sentido, bakas ang alala. Gulo ito. Kapag nalaman ng media na may magnanakaw rito, kung ano-ano ang isusulat nila. Mahal. Hinilot ni Linwan ang kanyang sentido.
Sa totoo lang, ang masama ay pwedeng maging mabuti. Ano? Tumingin si Lin Wan sa batang nakakuyom sa sulok. Naawa siya sandali, pero agad itong napalitan ng pagiging mapanuri. Binabantayan tayo ng maigi ng publiko. Kung hahayaan na lang natin ang nakaraan at ampunin ang anak ng magnanakaw na ito, pupurihin ng media ang ating kabutihang loob, ang ating dangal, at awa. Malaki ang maitutulong nito sa imahe ng kumpanya. Tatat ang stocks natin. Nagningning ang mga mata ni Guyan Ho. Tama ang pagbuo ng pagkatao bilang isang pilantropo at isang mabuting asawa. Ganyan siya. Kahit ayaw niya sa bata, pakikinabangan niya ito. Bakit hindi? Matalino ka. Hinawakan ni Guyan Ho ang kamay ni Lin Wan at pagkatapos ay iniba ni Lin Wan ang paksa. Tiningnan niya si Hao Hao na nakaupo sa alpombra habang kumakain ng merienda, walang pakialam sa nangyari. Sa tingin ko ay masyadong pinalayaw ni Suman si Hao Hao nitong mga nakaraan. Mayabang siya at walang galang. Paano siya papalit sa iyo? Nakasimanggot si Gu. Totoo. Spoiled ang bata. Naghanap ako ng paaralan sa Switzerland. Isang boarding school na parang militar at sarado sa publiko. Kilala ito sa pagiging mahigpit at paghubog ng mga elite. Ipadala natin doon si Hao Hao ng ilang taon para tumibay siya. Doon siya matutuwid, at pagkatapos ay makakamit niya ang tagumpay. Ano sa tingin mo? Nag-atubili si Guyan Ho. Tutal. Si Hao Hao ang anak na pinaniniwalaan niyang sarili niyang dugo kaya masakit sa loob niya na ipadala ito para maghirap. Ngunit sa harap ng magandang planong inilatag ni Lin Wan para sa tagapagmanang negosyo, ang pagmamahal ng ama ay mabilis na nalamon ng ambisyon. Sige, tama ka. Kailangan niyang matuto sa hirap. Pagkalipas ng 3 araw, sa gitna ng malakas na ulan, kinaladkad ni Guyan Ho si Hao Hao na umiiyak at naglulupasay sa lupa at isinakay sa kotse papuntang airport. Daddy, ayaw ko pong umalis. Gusto ko ang ninang ko. Gusto ko ng tsokolate. Marahas na sumara ang pinto ng kotse. Samantala, sa tapat ng bintana sa ikalawang palapag, hawak ni Lin Wan ang kamay ng sakiting bata habang tahimik na nanonood. Ang bata ay nakasuot na ngayon ng malinis at maayos na damit, bagaman mahiyain pa rin, ngunit may higit pa sa takot ang makikita sa kanyang mga mata. Bumulong ang bata. Lumuhod si Lin Wan na luha at niyakap siya, sabay tango ng matindi. Ang tadhana ay lihim ng nagtakda ng kaukulang kapalit. Personal na itinatapon ni Guyan Ho ang mahal niyang anak sa labas para magdusa, para lang itaas ang batang kinamumuhian niya, na tunay palang anak ni Lin Wan. Ang galing. Para makuha ang $10 ng US bilyong deal, isinama ako ni Guyan Ho sa isang biglaang business trip. Nanuluyan kami sa pinakamarangyang 5-star hotel sa bayan. Noong gabing iyon, maganda ang mood ni Guyan Ho. Nag-order siya ng isang bote ng red wine sa kwarto at inaya akong uminom. Habang nakatingin sa malabo niyang mga mata na may malalaswang kislap, napangisi ako sa loob-loob ko, hindi na talaga nagbago ang taong ito. Kahit sa ganitong panahon, sinusubukan pa rin niya akong gawing susunod na biktima. Para sa'yo. Pinaikot ni Gu ang baso habang lumalabo ang tingin. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sanang tapos at bagsak ang tiyanki. Umiti ako at nakipagtoss sa kanya habang iniinom niya ito. Ang alak na iyon ay may hallucinogen at aphrodisiac. Lalo akong napangiti. Ju? May regalo ako sa iyo bilang pasasalamat sa pagkilala sa aking talento. Oh, ano yon? Naramdaman ni Guyan Ho na nag-iinit ang buong katawan niya. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, malalaman mo rin iyon mamaya. Tumayo ako para umalis at lumabas ng kwarto. Sa kanto ng pasilyo, nakasalubong ko ang ilang malalaking lalaki, maskulado at nakatank top, na puno ng mga tattoo ang kanilang mga braso. Sila ay mga escort na kinuha ko rito sa mataas na halaga dalubhasa sa mga kliyenteng may kakaibang panlasa. Tandaan nyo, lasing na lasing si Giku. Kapag hindi siya nasiyahan, hindi nyo makukuha ang huling bayad. Inabot ko ang susi sa pinuno. Huwag mag-alala. Ngumisi ang pinuno at nagpakita ng mga dilaw na ngipin. Pinapasok niya ang mga tauhan gamit ang keycard. Maya-maya, narinig ang mga impit na sigaw ni Gu at tawa ng mga lalaki. Nakakasuka ito. Mayo ako sa may emergency exit sa dulo ng hall. Inilabas ang aking telepono at tinawagan ang tip line ng local vice squad. May gusto akong i-report. Sa room 808 ng Howding Hotel, may group sex party. Binaba ko ang tawag at nagsindi. Makalipas ang 20 minuto, narinig ang mga sirena. Isang grupo ng mga pulis na armado ang sumugod sa hotel. Naglipa na ang mga flash ng camera. Habang pinoprotektahan ng pulisya ang privacy, sa panahon ngayon ng mabilis na impormasyon, laging may mga concerned citizen o insider na naglalabas ng mga litrato mula sa pinangyarihan. Sana ay kayang harapin ni Mr. Gu ang malaking regalong ito. Nagsimula na ang countdown sa kanyang pagbagsak. Kinaumagahan, isang pampasabog na balita ang kumalat online. Si Guyan Zhu, ang CEO ng Tianqi Group,
ay inaresto dahil sa pag-organisa ng isang orgy. Masyadong malaswa ang eksena. Bumagsak ang stock ng TNK Group. Nagpatawag ng video conference ang board. Gusto ng mga shareholder na tanggalin si Gu. Nang magpiyansa si Gu, tila tumanda siya ng 10 taon. Nagtago siya sa opisina dahil sa takot. Tumutunog ang phone. Tapos na ang lahat. Napaupo siya sa sahig at nagsabunot sa tindi ng kawalan ng pag-asa. Biglang lumitaw si Lin Wan. Bilang asawa, nag-press conference siya. So ang simpleng itim na damit at walang makeup, matatag ang kanyang tingin. Tiwala ako sa asawa ko. Hinarap niya ang mga kamera ng malinaw ang boses. Mabuting tao si Yanso. Frame up lang ito. Ano man ang mangyari, sasamahan ko siya. Ang pahayag na ito ay agad na nagpaantig sa marami. Nagbago ang opinyon ng publiko at tumaas muli ang stock ng TNK. Noong gabing iyon sa villa, naiyak si Gu habang nanonood ng replay sa TV. Wan, salamat. Kung wala ka, tapos na ako. Pinatay ni Lin Wan ang TV at humarap. Sa tindi ng lamig, inihagis niya ang makapal na dokumento sa coffee table. Pirma. Natigilan si Gu Yanso. Kasunduan sa pag-iingat ng mga ari-arian ng pamilya. Anong ibig sabihin? Simple lang. Tiningnan siya ni Lin Wan. Pang hindi ka na muling ma-frame sa hinaharap, simula ngayong araw, lahat ng ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay mapupunta sa aking pangangalaga. Bawat gastos mo ay kailangan ng aking pahintulot. Napatayo si Gu. Hindi maari yan. Para mo na rin akong pinalayas ng walang dala. Hindi mo kailangang pumirma. Malamig na sabi ni Lin. Kung ganoon ay maglalabas ako ng pahayag ngayon. Napinilit mo lang akong magsinungaling kanina. Isipin mo ang mangyayari sa presyo ng stock bukas. Pananatilihin ka pa kaya ng board. Natigilan si Gu Yanso at tinitigan si Lin Wan. Banta ba ito? Transaksyon. Lumapit si Lin Wan na kasing talim ng kutsilyo ang tingin. Pirma o hindi. Nanginginig ang kamay ni Gu Yanso habang kinukuha ang panulat. Alam niyang wala na siyang takas. Kapag pumirma siya, magiging sunod-sunuran siya. Kapag hindi, tapos na siya. Sa huli, nilagdaan niya ang dokumento. Gu Yancho, maligayang pagdating sa impyerno. Matapos ang pirmahang iyon, naging wala ng silbi si Gu Yancho. Kinuha sa kanya ang kumpanya, binabantayan siya sa bahay at maghapon lang siyang nagtatago sa bodega ng alak para lunurin ang kanyang lungkot. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Gabi na nang pumasok ako sa bodega dala ang bote ng aking pinakamahusay na whiskey. Nilagyan ko na ito ng pampahibang. Hindi naman masayang uminom ng mag-isa. Nilapitan ko siya at sinalinan. Sasamahan kita. Tumingala si Gu Yanso. Nang makita ako, mapait siyang ngumiti. Ada, ikaw na lang ang nakikipag-usap sa akin sa kumpanya. Ininom niya ang baso sa isang lagukan. Tumalab agad ang gamot. Lumabo ang mata ni Gu Yanso. Nawala ang focus. Tinitignan niya ako at nanginginig na hinawakan ang aking pisngi. Sansun, ikaw ba yan? Hindi ako umiwas. Hinayaan ko ang malamig niyang daliri. Ako ito, Yanso. Buhay ka! Biglang napayak si Gu Yanso, na parang isang batang wala nang matakbuhan. Sorry talaga. Bakit ka nagsisisi? Tanong ko. Dahil ba pinatay mo si tatay? Nangi si Gu Yanso na tila ba na kuryente. Hinawakan niya ang balikat ko at bumulong ng malabo. Ayaw ko. Di ko gustong patayin si Master. Pero matigas ang ulo niya. Ang algorithm na ito ay bilyong dolyar ang halaga. Pero ipinilit ng matandang iyon na gawing open source para sa lahat, hindi para kumita. Namula ang mukha niya. Nakaharang siya sa dinadaanan ko. Sisirain niya ang pangarap ko na maging mayaman. Tinapos ko siya. Pinigilan ko ang matinding galit na nararamdaman ko. Ang mga kamay ko ay nakakuyom sa loob ng aking manggas. Ganoon pala ang nangyari. Hindi pala aksidenteng nahulog ang aking ama mula sa gusali. Itinulak mo siya. Gu Yanso, dapat ka lang mamatay. Nagngit-ngit ang aking mga ngipin habang binibigkas ang mga salita, pero hindi na ako naririnig ni Gu Yanso. Dahil sa epekto ng droga at alak, bumagsak siya sa sahig. Bumubulong pa rin. Lumabas si Lin Wan mula sa dilim habang may nire-record sa kanyang telepono. Maputla siya, pero determinado. Nakuha mo ba lahat? Sabi ko. Nakuha ko. Tiningnan ni Lin Wan ang lalaking parang patay na aso sa sahig. Malamig ang boses niya. Bawat salita niya. Ito na ang huling susi. Bukas na ang mga pintuan ng impyerno. Kahit nagipit na si Gu Yanso, dahil sa pagharang ni Lin Wan sa kanyang pananalapi, ang pagnanais niyang bumangon at alisin ang bansag na palamunin ay lalong tumindi. Ang pagnanasang ito ay naging parang isang sakit na
Sa pulong ng mga ehekutibo noong Lunes, Ginoong Gu, Tinanggihan ng finance ang budget para sa inyong bagong proyekto. nag-ulat ang sekretarya. Sa galit, ibinalibag ni Gu ang mga papel. Gumaganti lang si Lin Wan sa akin. Binalot ng katahimikan ang buong silid, walang sino man ang nangahas na magsalita. Alam ng lahat na ang Tianqi Group ay hawak na ni Lin, hindi ni Gu. Doon ako tumayo. Ginoong Gu, mayroon po akong naisip. Binuksan ko ang projector. Isang presentasyon na may pamagat na Tianqi 2 ang lumabas sa screen. Dahil hinarang ang ating mga lumang proyekto, bakit hindi tayo sumubok ng ibang paraan? Isang bagong code refactoring. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, hindi lang nito aayusin ang mga butas sa sistema, maaari rin itong kumita ng hindi bababa sa 10 bilyon. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Gu Yanzhou, ngunit kailangan nito ng malaking puhunan at dapat itong gawin ng palihim. Tiningnan ko siya ng may kahulugan. Nag-alinlangan si Gu Yanzhou. Pero wala akong pera ngayon. Nilapitan ko siya at bumulong ng mapang-akit. Ginoong Gu, ang teknolohiyang ito ay magiging sa inyo lang. Kapag nagtagumpay ito, sa bilyon-bilyong kikitain, mapapaalis nyo na ang lahat ng puhunan ng pamilya Lin. Sa gayon, kayo na ang magiging tunay na amo ng Tianqi at hindi na aasa pa sa awa ni Lin Wan. Tinamaan doon si Gu Yanzhou. Nagngit-ngit siya at kumislap ang kasakiman sa kanyang mga mata. Tama ka, Ada. Gagawin ko ito. Kahit ano pa ang maging kapalit nito, gagawin ko talaga ito. Nagngit-ngit si Gu Yanzhou. Kung gusto, may paraan. Habang pinagmamasdan ang kaniyang desperadong anyo na parang sugarol, lihim akong napangisi. Kumagat na ang isda sa pain. Perpekto ang naging pagganap ni Lin Wan. Sa ilalim ng dahilan ng pag-audit ng mga ari-arian, pinatigil niya ang lahat ng pondo ng grupo. Pinutol pa niya maging ang mga personal na credit card ni Gu Yanzhou. Ngayon, hindi na makapaglabas si Gu Yanzhou ng mga kliyente para kumain ng hindi ginagamit ang kaniyang mukha bilang kredito. Para na siyang langgam sa mainit na kawali. Ada, may mahihiraman ba ng pera? Kahit mataas ang interest. Pabalik-balik si Gu Yanzhou sa opisina habang pinagpapawisan. Siguradong hindi pwede sa mga bangko pero may alam akong investment firm sa Wall Street. Basta't pumirma ang legal na kinatawan at may sapat na kolateral, darating agad ang pera. Kontakin mo na sila. Ngayon, kumapit si Gu Yanzhou sa huling pag-asang ito. Noong hapon ding iyon, nakaupo kami sa isang tago at marangyang club. Sa silid. Ang investor ay isang aktor na kinuha ko. Marunong siyang magtagalog. Ginoong Gu, nagtitiwala kami sa inyong kredito pero napakalaking halaga nito. Kailangan namin ng mas matibay na kolateral. Naglabas si Gu Yanzhou ng mga titulo. Hindi, masyadong matagal ibenta ang lupa. Umiling ang lalaki. Nabalitaan naming may mahalagang patent ang kumpanya nyo. Nag-iba ang mukha ni Gu. Ninakaw iyon sa tatay ko. Iyon ang pundasyon ng Tianqi Group. Ang patent ni Zhao Guodong. Hindi iyan maari. Agad na tumanggi si Gu Yanzhou. Ito ang kanyang agimat sa buhay. Kung ganoon ay hindi na tayo makakatuloy pa. Tumayo ang lalaki. Wait, Nataranta si Gu Yanzhou. Naalala niya ang mukha ni Lin Wan. Ang kahihiyan ng pagkakasangtabi at ang bilyong pisong kita. Ang sugarol ay nagbubulag-bulagan at nawawala sa katwiran. pipirma na. Sabi ni Gu Yanzhou habang nagngangalit. Dapat walang ibang makaalam nito. Siyempre, kita ang gusto namin, hindi gulo. Inilatag ang kontrata sa mesa, isang mapanganib na kasunduan. Napakahigpit ng mga tuntunin. Kapag nabigo siya, hindi lang malaking multa ang babayaran ni Gu Yanzhou, kailangan din niyang ibigay ang patent ng libre. Nanginginig ang kamay ni Gu Yanzhou habang pumipirma at tinatatakan ito. Sa sandaling lumapat ang panulat sa papel, nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe. Handshake. Sumagot ako ng okay. Tiningnan ni Gu Yanzhou ang pera sa kanyang account. Namula ang mukha niya sa tuwa na tila nakikita na niya ang araw na matatalo niya muli si Lin Wang. Hindi niya alam na pinirmahan na niya ang sariling pagkaalipin. Ibinenta niya ang sarili. At binibilang pa ang perang ibinayad namin. Nang pumasok ang pondo, hiniling ko na kung nais baguhin ni Gu ang code. Dapat niyang buksan muli ang ika-11 palapag dahil nandoon ang mga server. Biglang namutla ang mukha ni Gu Tianzhou. Ang ika-11 palapag. Ang lugar na sinimento niya, kung saan nakabaon ang kanyang mga kasalanan sa loob ng 10 taon. Hindi masama ang feng shui doon. Ang ininig ang boses ni Gu. Ibang lugar na lang, huwag doon. Ginoong Gu, pagdating sa teknolohiya, walang puwang para sa pagkakamali. Tiningnan ko siya ng seryoso, at may hiling din ang mga namumuhunan. Gusto nilang suriin ang mga ari-arian ng kumpanya. Ang ika-11 palapag ang sentro ng RD noon. Kung hindi natin ito bubuksan, pagdududahan nila ang ating teknikal na kakayahan. Maari nilang bawiin ang pondo anumang oras. Ang pagbanggit sa pagbawi ng pondo ay nagpaatras kay Gu Yanzhou.
Ang perang iyon ang tanging pag-asa niya para makabangon. Hindi siya maaaring magkamali. Sige na, buksan nyo na iyan. Nagngit-ngit siya at pinatatag ang sarili. Kumuha ng crew. Ayusin ang lugar. Itapon ang lahat ng lumang gamit. Nang hapong iyon, ang nakabibinging tunog ng mga power drill ay umalingaw-ngaw sa gusali ng Tiangki Group. Nakatayo kami ni Guyanzo sa harap ng selyadong elevator sa ika-11 palapag. Sa isang malakas na pagbagsak, ang pader na selyado sa loob ng 10 taon ay gumuho. Sa gitna ng makapal na alikabok, isang amoy ng pagkabulok ang sumalubong sa amin. Para itong kamay na mula sa impyerno, na sumasakal sa liig ni Guyanzo. Tatutubong na paatras siya ng 2 hakbang, ang kanyang mukha ay naging maputla na parang patay. Pinawisan siya. Sa dilim, ang mga emergency light lang ang umuugong at kumukurap-kurap. Humuhuni ang hangin sa mga sirang bintana na lumilikha ng malungkot na tunog, parang iyak ito ng isang babae o panaghoy ng mga pumanaw na. Jinongbu, ayos ka lang ba? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Inalalayan ko siya. Ayos lang. Pinilit ni Guyanzo na magsalita, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig ng gusto. Nakatitig siya ng matagal sa malalim at madilim na pasilyong iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang guho ang nakita niya. Ito ang anyo ng kanyang pinakamatinding takot. Tila may nakita siyang pares ng mga matang nakatitig sa kanya mula sa dulo ng dilim. Iyon ang mga mata ni Zhao Guodong, puno ng gulat at kawalan ng pag-asa mula noong mahulog siya sa rooftop 10 taon na ang nakalipas. Guyanzo, bakit mo ako sinaktan? Tila may bulong na dala ang hangin. Sumigaw si Guyanzo. Marahas niya akong itinulak at kumaripas ng takbo patungo sa elevator. Kayo na ang bahala. Alis na ako. Pinanot ko siyang lumayo sa gitna ng alikabok. Napangiti ako. Takbo, Guyanzo. Takasan mo man ang gusaling ito, hindi ang isip mo. Dito nagsimula ang sala mo at dito ka rin mamamatay. Mula nang buksan ang 11 floor, balisa na ang mga trabahador. Nakakatakot talaga. Putol na ang kuryente, pero may maririnig kang nagtatype sa keyboard tuwing hating gabi. Oo, at iyong computer 404, kahit ilang beses mong hugutin, nakabukas pa rin ang screen. Puno ito ng mga kakaibang code. Kumalat ang mga sabi-sabi sa buong kumpanya na parang apoy. May nararamdaman na talagang kaba at guilt si Guyanzo. Dahil dito, hindi siya makatulog ng mahimbing, pero kailangan niya itong harapin. Darating ang mga investor bukas para sa huling inspeksyon. Kung magulo pa rin ang ika-11 palapag, mawawala ang pera. Hating gabi, naglakas loob si Guyanzo na pumuntang mag-isa sa ika-11 palapag. Hawak niya ang isang anting-anting habang bumubulong sa kanyang sarili. Huwag ako. Maningil ka sa tamang tao. Narito lang ako para mag-alay ng papel para sa iyo. Walang katao-tao sa buong palapag, tanging yabag lang niya ang umaalingaw-ngaw. Bigla, sa madilim na opisina, doon sa pinakamalayong sulok ng workstation, may kumislap na malamlam na asul na ilaw. Natigilan si Guyanzo. Halos tumigil ang kanyang puso. Iyon ang dating workstation ni Zhao Guodong. Lalong nagliwanag ang ilaw hanggang sa maging hugis tao ito sa hangin. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad na nakauniforme at may suot na itim na salamin. Nakayuko siya at seryosong nagtatype sa keyboard. Amo. Napaupo si Guyanzo sa takot. Nanginig ang kanyang boses. Tumigil sa pag-type ang anino. Isang nakakapangilabot na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng bakanting opisina. Tapos na ba ang code ko? Bakit mo ako itinulak? Bakit mo ninakaw ang aking patent? Sumigaw si Guyanzo na parang kinakatay na baboy habang paatras na gumagapang. Leo, huwag kang lalapit. Hindi ako yun. Nahulog ka lang. Ayaw mong ibigay ang pera. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Kumuha siya ng mga kalat sa sahig at pilit na ibinato ang mga ito sa multo. Ngunit hindi natinag ang figura at patuloy pa rin itong humahakbang papalapit. Buhay ko. Ibalik mo. Tulong may multo, tuluyan nang nawala sa sarili si Guyanzo. Nagkukumahog siyang gumapang papasok sa elevator at mabilis na pinindot ang pindutan. Nanginginig siya sa sulok at tulala. Bulong niya, "Huwag, bibigyan kita ng pera." Mula sa dilim, kontrolado ko ang hologram at malamig siyang pinapanood. Pinatay ko ito at naglaho ang asul na ilaw. Muling binalot ng kadiliman ang ika-11 palapag. Ang hologram na ito ay 3 gabi kong pinagpuyatang ayusin. Ang mga video ay galing sa mga lumang record ng tatay ko na hinaluan ng AI synthesis. Maganda ang kinalabasan. Guyanzo, pampagana pa lang ito. Darating pa ang tunay na paghuhukom. Halos mamatay sa takot si Guyanzo. Isinugod siya sa ospital ng gabing iyon. Sabi ng mga doktor ay dumanas siya ng matinding shock na humantong sa psychogenic mental disorder. Ito na ang perpektong pagkakataon na hinihintay ko. Habang magulo ang buong grupo at nakatuon ang pansin ng lahat sa kalagayan ni Guyanzo, tahimik akong pumasok sa ika-11 palapag. Kalahati na itong nalinis ng mga trabahador, pero ang server room sa pinakaloob ay hindi pa rin nagagalaw. Dahil mayroon itong napakakomplikadong lock. Kahit si Guyanzo ay walang susi rito,
pero ako ay mayroon. Hinubad ko ang kwintas na 10 taon ko ng suot. Sa loob nito ay may espesyal na chip key. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto. Puno na ng alikabok ang server room, pero ang mga tahimik na itim na server na iyon, parang mga puntod pa rin. Hindi ko tiningnan ang mga server. Sa halip, dumiretso ako sa lumang mesa sa sulok. Paborito ito ni tatay noon. Noong bata ako, nagtatago ako sa ilalim nito habang nagko-code siya. Biglang bumukas ang pinto ng aking mga alaala. Sunson, kung sakaling wala na si Papa balang araw, at may problema kang hindi mo malutas, halika rito sa sagot. Dati, di ko alam. Ngayon? Yumukod ako. Kinapa ang sahig sa mesa. 1, 2, 3. Nilabas ko ang gamit. Binuksan ang baldosa. May tago rito. May lumang kahon sa loob. Nanginginig ako. Binuksan ko ito. Na nakabalot sa oil paper sa loob. Pagkaalis ng balot, isang itim na external hard drive ang tumambad. May nanilaw na label sa likod na may sulat kamay ng aking ama. Project Ghost. Backup mula sa araw ng pagbawas. Sirain. Ang ebidensyang di ko mahanap. Nakalista rito. Paano ninakaw ni Gu ang patent? Ay sadyang pinakialaman ang system code, naglagay ng backdoor na nagpabagsak sa system, at pinagbintangan ang aking ama, lahat ng operation logs. Bawat linya ng code, bawat pindot. Ay may hindi mababagong timestamp at pirma ng operator. Hinawakan ko ng mahigpit ang hard drive. Nagbigay ito sa akin ng matinding kapanatagan. Walang pigil na pumatak ang mga luha ko sa sahig. Na nagpaandat ng counting alikabok. Tay, nakuha ko na. 10 taon, malilinis na rin ng anak mo ang iyong pangalan. Tumayo ako. Pinunasan ang mga luha, at itinago ang hard drive sa aking katawan. Paglabas ko ng server room, nakita ko ang liwanag ng bukang liwayway sa bintana. Pagkalipas ng 3 araw, ang global launch ng TNT-2 ay natuloy. Maputla si Guyanjo at malalim ang mga mata. Kailangan pa ng pampakalma para makatayo. Pero pinilit niyang mag-host dahil ito na ang huling pagkakataon niya. Kung magtatagumpay ang launch, at kung ang hindi totoong 10 bilyong dolyar na proyekto ay makapanloko, maliligtas pa siya. Ang banquet hall ng 5-star hotel ay sadyang napakagara. Puno ang bawat upuan. Daan-daang kamera ng media ang nakatutok sa entablado. Si Linwan, bilang pinakamalaking shareholder, ay dumalo ng nakabihis ng magarbo. Nakapulang down siya na may perpetong makeup habang nakakapit sa braso ni Guyancho at nakangiti ng may biyaya. Pero sa anggulong walang nakakakita, bumaon ang kanyang mga kuko sa laman ni Guyancho. Galingan mo ang pag-arte. Bulong ni Linwan, malamig ang tono. Tandaan mo, nakataya ang buhay mo. Nanginig si Guyancho, pilit na ngumiti ng mas pangit pa sa iyak. Huwag kang mag-alala. Bumukas ang spotlight. Tumayo si Guyanjo sa gitna ng entablado, huminga ng malalim, at sinimulan ang kanyang talumpati na hindi mabilang na beses niyang sinanay. Mga kagalang-galang na panauhin, mga kaibigan mula sa media, ngayong araw, nakatayo ako rito ng may matinding kagalakan. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagnanasa, na tila ba nagbalik ang masiglang henyo sa negosyo. Ito ang obra ko, bunga ng 10 taong hirap ng aming koponan. Babaguhin ng TNT-2 ang ating industriya. Umubog ang malakas na palakpakan mula sa mga manonood. Tumingin si Guyanjo sa madla, sa mga mapaghangang tingin, at sa screen ang presyo ng stock na patuloy na tumataas. Ang takot sa kanyang puso ay dahan-dahang nawala at napalitan ng ligaya dahil nakaligtas siya sa isang sakuna. Tapos na. Malampasan lang ang araw na ito. At mababaliktad ko na ang lahat. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko ang demo video ng core architecture ng TNT-2. May kumpiyansang lumingon si Guyanjo habang itinuturo ang malaking LED screen sa kanyang likuran. Ang lahat ng mata sa loob ay nakatutok doon. Kumislap ang screen, at may lumabas na imahe. Ngunit, ang lumabas ay hindi demo ng high-tech code o isang konsepto, kundi isang surveillance footage. Nagkagulo ang lahat ng tao sa loob. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Guyanjo, ngunit ito ay simula pa lamang ng lahat. Nalipat ang eksena sa wine cellar. Lasing si Gu sa screen. Malinaw ang boses. Di ko gustong patayin ng master. Matigas ang ulo niya. $1 bilyon ang patent na iyon. Tinulak ko siya. Sa pagkulong sa kanya sa 11 at floor lang ako ligtas. Natahimik ang lahat. Sumabog ang mga sigaw at tunog ng kamera. Tumingin si Gu sa screen. Nanghinasa at napaupo. Tapos na. Talagang tapos na. Nawalan na ng control ang press conference. Sugod ang mga reporter na parang pating. Dahil sa mga flash, mukhang multo ang maputlang mukha ni Guyanjo. Mr. Gu, totoo ba ang nasa video?
Inaamin mo bang pinatay mo si Ji Zhao Guodong? Sino ang batang iyon? Napaupo sa sahig si Guyanzhou. Kumakaway siya at nagsasalita ng hindi maintindihan. Peki ang lahat ng iyan, lahat iyan. Gawa lang iyan ng AI, may gustong sumira sa akin. Pilit siyang tumayo. Hinawakan ang kamay ni Linwan. Wan, tulungan mo akong magpaliwanag. Naniniwala ka sa akin, di ba? Sabihin mong peki ito. Ngunit malamig na tinabig ni Linwan ang kamay niya. Kumuha siya ng mikropono sa isang staff. Humakbang siya sa gitna ng liwanag. Sa sandaling ito, hindi na siya ang asawang umaasa sa asawa. Isa na siyang tunay na reyna. Sa inyong lahat, malamig ang kanyang boses, kaya natahimik ang gulo. Ako si Linwan, ang chairwoman ng Tianqi Group. Tungkol naman sa napanood ninyong video kanina, labis akong nalulungkot. Ngunit dapat kong sabihin na ang lahat ng ito ay totoo. Nagulat ang lahat. Gulat na nakatitik si Guyanzhou. Linwan, nawawala ka na ba sa isip mo? Anong mapapala mo kung babagsak ang presyo ng stocks? Hindi siya pinansin ni Linwan. Ang batang inabuso ay sarili kong dubot laman na ipinalit 5 taon na ang nakalipas, at ang abuso ay ang kabit ni Guyanzhou na si Suman. At para kay Guyanzhou, tiningnan niya ang lalaking nasa sahig ng may pandidiri. Inaanunsyo ko, bilang pinakamalaking shareholder ng Tianqi Group, na formal na akong nagsampa ng demanda. Ay dedemanda ko si Guyanzhou sa salang embezzlement, bigamy, at attempted murder. Nag-file na rin ako ng divorce. At hihilingin kong umalis si Guyanzhou nang walang kahit ano. Ang kanyang mga salita ay parang bomba na sumabog sa silid. Ikaw, lasang kang babae. Sa galit ni Guyanzhou, namilipit ang kanyang mukha at sinubukang sugurin si Linwan. Niloko mo ako. Pinlano mo ang lahat ng ito. Bago pa siya makalapit kay Linwan, sumugod na ang mga gwardiya at idiniin siya sa sahig. Bitaw, ako ang CEO. Ako si Gu. Nagpupumiglas siya ng husto. Parang isang isdang patay na nakapako sa sangkalan. Malamig ang tingin ni Lin. May ngiti sa kanyang labi. Guyanzhou, noong ibinenta mo ang iyong konsensya para sa pera, dapat alam mong darating ang araw na ito. May lumang kaibigang gustong makita ka. Lumingon si Linwan. Tumingin siya sa pinto ng hall. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Isang anino ang lumitaw mula sa liwanag, at matatag na naglakad palapit. Luminaw ang figura. Hindi ito ang idol na nakasuit. Isa itong babaeng naka-uniforming asul na kupas na, at may maayos na maikling gupit. Ako iyon 10 taon na ang nakalipas. Ako si Zhao Xun. Itinaas ko ang kinalawang na metal case. Naglatad ako, nang dahan-dahan, matatag at kalmado. Ang bawat hakbang ko ay tila sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ni Guyanzhou. Naglatad ako sa gitna ng entablado. Huminto ako, hinarap ang gulat na tingin ng lahat ng tao, at hinarap si Guyanzhou na nakasalampak sa sahig. Taas ko ang aking kamay, naglabas ako ng wet wipe. Sa harap ng lahat ng kamera, madiin kong ipinunas ito para alisin ang makapal na makeup, ang mga highlight at shadow na nagpabago sa aking mukha. Wala nang makeup, bakas ang panahon, pero pamilyar ang mukha. Idilat mo ang iyong mga mata, Guyanzhou. Tingnan mo kung sino talaga ako. Para bang nakakita ng multo si Guyanzhou. Biglang nanliit ang kanyang mga balintataw. Nanginginig ang buong katawan niya. Zhao Shun, buhay ka? Paano nangyari ito? Ikaw ay, Ano? Sinira mo? Dapat ba ay parang daga ako sa kanal, na nagtatago na lang habang buhay? Tama ba yun? Nagpakawala ako ng malamig na tawa. Itinaas ko ng mataas ang hard drive sa aking kamay. Ito ang original na low backup na iniwan ng aking ama na si Zhao Guodong bago siya pumanaw. Narito ang lahat ng ebidensya ng iyong mga krimen. Pagnanakaw ng patent, pagmamanipula ng code, at paggawa ng mga peking aksidente. Bawat entry ay may digital signature mo. Ito ang lagda ng tunay na original na lumikha nito. Kay Zhao Guodong ito, 10 taon kang nagnakaw, at 10 taon ka ring nagpakasasa sa karangyaan. Ngayon ay oras na para pagbayaran mo ito. Pagkasabi ko nito, agad na susugod ang mga naghihintay na pulis. Tumunog ang malamig na pusas habang isinasara ito sa mga kamay ni Guyanzhou. Hindi ito totoo. Pinagkakaisahan niyo lang ako. Linwan, Zhao Shun, binaliktad niyo ako. Wan. Sumisigaw ng parang baliw si Guyanzhou, gaya ng isang asong ulol, pero wala nang nakikinig sa kanya. Kinaladkad siya palayo na parang isang patay na aso, ang naghihintay sa kanya ay ang bagsik ng batas at habambuhay na pagkakulong. Isang buwan ang lumipas, natapos na ang muling pag-aayos ng Tianqi Group. Si Mingwan na ang bagong chairman, at ako, bilang si Zhao Shun, ang CTO. Sa bagong ayos na ika-11 palapag, napakalinis ng malalaking bintana. Malayang pumapasok ang sikat ng araw, na nagpapalaya sa lahat ng dilim at kabulukan. Magkatabi kami ni Lin sa bintana, tanaw ang abalang lungsod. Tapos na. Mahinang sabi ni Linwan.
Wala na ang galit sa kanyang mga mata, at napalitan na ito ng gaan ng loob at kapayapaan. Ito ay isang bagong simula. Tumingin ako sa kanya at sabay kaming ngumiti. Nagumpugan ang mga baso. Waya. Rebirth.